What's up guys? So today, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-replace ng valve cover gasket. So ayan, ang una nyong gagawin is i-make sure nyo na matatanggal nyo lahat na nakakonekta sa valve cover, like yung tornilyo, yung hose, yung mga wire, yung mga sensor. Hugutin nyo lahat yan para iaangat nyo na parang ganyan. Minsan magiging napakadikit niya, so dahan-dahan ng sikwat, lalo na kung ganitong plastic ang valve cover. Out with the old, in with the new. So ito yung bago natin, ikakabit lang natin. Susundan nyo lang yung direksyon ng valve cover gasket, napakadali lang yan. Makikita nyo naman yan sa mismong gasket kung saan talaga siya mag-shoot. So ang sisiguraduhin nyo lang is talagang may shoot nyo siya ng gusto, mailalapat nyo ng maigi, dahil kung may isang nakaangat dyan, baliwala po lahat ng paghihirap nyo, no? Dahil syempre tatagas yan, so kailangan talaga i-make sure natin lapat lahat ng bawat side ng gasket. So ayan, ready to salpak na. Pero lilinisin muna natin ng maigi yung paghihigaan ng valve cover gasket para walang nakaumbok ba. Bilang extra precaution, mas maganda rin siguro kung lalagyan mo ng silicone yung pinaka ilalim ng valve cover gasket para talagang siguradong walang tatagas. And then pwede kang maging medyo generous dyan, hindi mo kailangan tipirin. Pagkasalpak po natin ng ating mismong valve cover gasket, hihigpitan na po natin ng hapyaw lang ba yung mga tornilyo. So ako, ang ginagawa ko is criss-cross pattern. So una, may magaan lang muna, criss-cross, and then yung the next, yun na yung parang tamang higpit, like let's say proper torque spec niya. Ako kasi by feel na lang ginagawa ko, basta hindi super sikip dahil may tendency maputol yung mga bolts mo. So pag nalagay mo na lahat ng ng bolts mo, balik mo na lahat ng mga pinagtatanggal mo kanina. Tapos ayan, yung oil, yung mga wire, yung mga hose, yan, pagbabalik mo na lahat. So pag napagbabalik mo na lahat ng mga pinagtatatanggal mo kanina, ako, I usually do is titignan ko ulit siya one more time lahat para make sure lang na walang nakalimutan. So ayan, ito, try na natin i-start yung kotse. Walang check engine light. Ayan, walang kahit anong ilaw. Then as you can see, normal po yung RPM. So I think we did a very good job. So ayun, thank you so much sa panonood guys.